likas na sa atin na mayroon tayong pinagkakatiwalaan, lalo na kung malapit ito sa ating puso. Pero kaya mo nga bang ipagkatiwala sa ibang tao ang mga bagay na iyong pinaghirapan? What's up guys? Sabay-sabay nating pakinggan ngayon ang kwento ni Renzo. Si Renzo ay isinilang sa isang marangyang buhay kung saan lahat ng kanyang pangangailangan at kagustuhan ay naibibigay agad. Ang kanilang tahanan ay isang malaking mansyon na mayroong malawak na hardin, swimming pool at isang garahe na puno ng mga mamahaling kotse. Tuwing umaga ay nagigising si Renzo sa tunog ng mga ibon na nag-aawitan sa kanilang hardin at sa bango ng sariwang kape at masasarap na almusal na inihahanda pa nga mismo ng kanilang personal chef. Ganito nga talaga sadyang kayaman ang kanilang pamilya dahil halos lahat ng mga bagay na kailangan nilang gawin ay mayroon ng mga tao na gumagawa para sa kanila. Renzo, iho, gising na. Handa na ang almusal mo. Sabi ni Aling Rosa, ang kanilang butihing kasambahay habang kinakatok ang pinto ng kwarto ni Renzo. Sige po Manang Rosa, tatayo na po ako. Sandali lang po. Sagot ni Renzo habang nag-iinat at bumangon na nga mula sa kanyang malambot na kama na gawa pa nga sa pinakamahal na materyales. Ang kwarto nga nitong si Renzo ay parang isang suite sa isang mamahaling 5-star hotel. Mayroon itong malaking flat screen TV, mga video game consoles, at isang koleksyon ng mga laruan at libro na pinapangarap lamang ng ibang bata. Sa bawat sulok ng kanilang bahay, makikita mo nga rin ang mga mamahaling muebles at dekorasyon. Tanda na rin ang kanilang estado sa buhay. Sa pagkainan naman, laging mayroong iba't ibang uri ng pagkain. Mga prutas na sariwa mula pa sa ibang bansa, mga tinapay at pastries na inihahanda araw-araw, at mga espesyal na ulam na bibihira mo lamang makita sa ordinaryong tahanan. Good morning ma'am, good morning dad. Bati ni Renzo sa kanyang mga magulang na parehong abala sa kanilang mga gadgets at newspapers. Good morning sweetheart. Halika, kumain ka na dito. Saluhan mo na kami. Sagot naman ng kanyang mami na si Doktora Maria, isang tanyag na doktor sa kanilang bayan. Kamusta naman anak? Did you sleep well? Yes ma'am, thank you. The breakfast looks so delicious. Tugon ni Renzo habang naglalagay ng prutas sa kanyang plato. Good to hear anak. Sambit naman ng kanyang ama na si Mr. Roberto, isang mataas na executive sa isang malaking kumpanya. Nga pala anak, we have a busy day today. But remember, you can always ask if you need anything. Sabihin mo lang agad hanggang nandito pa kami ha, para maibigay na rin namin kung mayroon kang kailangan. Dagdag pa ng daddy ni Renzo. Yes dad, I will. Sagot ni Renzo na mayroong ngiti. Dahil nag-iisang anak lang si Renzo, siya nga rin ang sentro ng atensyon at pagmamahal ng kanyang mga magulang. Lahat ng kanyang pangangailangan at luho ay kanilang ibinibigay, mula sa mga mamahaling laruan hanggang sa mga exclusive na educational trips. Hindi nila ipinagkakait kay Renzo ang mga bagay na kanyang ikasasaya. Renzo, gusto mo ba ng bagong tablet? May mga bagong labas na model. May mga smartphone din. Ano, gusto mo ba ng mga yon? Tanong muli ng kanyang ama habang papunta nga sila sa mall. Talaga po ba dad? Bibilhan niyo ako? Sige po, gusto ko po ng mga yon. Sabik na tugon ni Renzo. Oo naman anak, let's get it later. Sagot ni Mr. Roberto habang binibigyan ng thumbs up ang kanyang anak. Sa bawat special occasion tulad ng kanyang birthday o Pasko, napapalibutan si Renzo ng mga regalo at sorpresa. Ang kanyang kwarto ay punong-puno ng mga laruan mula sa iba't ibang parte ng mundo, at maging ang kanyang wardrobe ay puno ng mga designer clothes. Kung talagang karangyaan lamang sa buhay ang pag-uusapan, literal na sawang-sawa na nga si Renzo
sa mga ipinararanas sa kanya ng kanyang mga magulang. "Happy birthday, Renzo. Look at all your gifts." Masayang sabi ng kanyang ina habang binubuksan ang mga regalo. "Wow! Thanks, ma'am. Thanks, dad. This is the best birthday ever. Palagi po talaga madaming regalo galing sa inyo. Kaya para sa akin, kayo din talaga ang the best parents." Sigaw ni Renzo sa sobrang tuwa habang iniisip kung ano ang kanyang uunahing buksan sa dami ng mga regalo na nasa kanyang harapan ngayon. Ang kanilang bakasyon ay hindi rin basta-basta. Madalas nga sila magpunta sa iba't ibang bansa para sa kanilang family vacation. Sa batang edad pa nga lamang, inakapaglibot na nga si Renzo sa Disneyland, sa Amerika, sa Eiffel Tower sa Paris, at sa mga nagagandahang resort sa Maldives. Sa bawat paglalakbay, natuto na nga siya ng bagong kultura at nakikita niya ang kagandahan ng mundo. "Oo nga pala, Renzo, may surprise kami sa'yo. We are going to Japan next month. Are you excited?" Tanong ni Doktora Maria. "Kayo talaga, mami, ha? Yan pala ang surprise nyo sa akin. Excited na po ako. Pangarap rin kasi ng mga kaibigan ko na makapunta sa Japan. Pero mukhang ako pa ang mauuna sa kanila." Sagot ni Renzo na punong-puno ng kasiyahan. Habang lumalaki si Renzo, ay napapansin ng kanyang mga magulang ang kanyang kakaibang interes sa tuwing sila ay nasa mall upang mamasyal at namimili ng mga pangangailangan nila sa bahay. Sa halip kasi na maglaro lamang o maglibang, madalas ay makikita si Renzo na nagmamasid sa mga tindahan at nagtataka kung papaano nga ito pinapatakbo. Tila ba napapaisip talaga siya sa mga ganoong bagay sa kabila ng murang edad pa lamang nito. Sa sobrang pagtataka nga nitong si Renzo, ay hindi na rin niya napigilan pa ang kanyang sarili na magtanong sa kanyang daddy. "Dad, paano po ba kumikita ang mga tindahan sa mall?" Minsang tanong ni Renzo habang sila ay naglalakad sa isang malaking shopping center. "Well, anak, bawat tindahan ay nagbebenta ng kanilang mga produkto at serbisyo. Ang kita naman nila ay nanggagaling sa mga bumibili o sa customer. Pero anak, hindi madali ang pag-business dahil kailangan mo talaga ng galing sa pagbebenta at sa marketing strategy. Sa totoo lang, anak, madami na rin ako mga kaibigan na nalugi sa pagnenegosyo dahil pinasok nila yan kahit wala pa naman silang masyadong kaalaman. Basta-basta na lang kasi sila eh." Paliwanag ng kanyang ama. "Ah, ganun po pala. Pero dad, kung may mga nalulugi, ano naman po ang ginagawa ng mga may-ari para magtagumpay ang kanilang negosyo? Ang galing po kasi eh. Madami ako napapanood sa TV, tsaka sa social media. Ang daming yumayaman dahil sa pagnenegosyo." Muling tanong ni Renzo na lubos na nga rin naging interesado. "Ganito kasi yun, anak. Kailangan nilang pag-isipan kung anong gustong bilhin ng mga tao at tiyaking maganda ang kanilang serbisyo. Isa pa, anak, napakahalaga ng marketing para madaling malaman ng mga tao ang tungkol sa kanilang tindahan o sa kanilang mga tinitinda." Dagdag pa ng daddy ni Renzo na si Mr. Roberto. Bihasa nga kasi ito sa ganitong larangan dahil na rin sa kanyang trabaho. Sa tuwing sila ay namimili, si Renzo naman ay palagi nagmamasid sa mga kilos ng mga tao sa loob ng mga tindahan. Nasasaksihan niya kung paano magpakita ng mga produkto ang mga sales personnel at kung paano makipag-usap sa mga customer. Napapansin din niya na mayroong mga tao na laging puno ng mga customer at mayroon din namang bibihira lamang ang pumapasok. "Dad, tingnan mo oh. Mukhang matumal ang kita sa tindahan na yun ha. Paano kaya nila maayos ang negosyo nila?" Tanong ni Renzo habang tinuturo ang isang tindahan na walang gaanong tao. "Baka kailangan nilang pagandahin ang kanilang serbisyo o mag-iba ng diskarte sa kanilang pagbebenta. Ganun talaga, anak. Kung sa tingin mo ay parang mayroong mali sa ginagawa mo, kailangan mo talagang magdagdag o magkaroon ng pagbabago." Sagot ni Mr. Roberto habang hinihikayat ang kanyang anak na mag-isip ng solusyon.
Habang lumalaki si Renzo, lalong napapansin ng kanyang mga magulang ang kanyang kakaibang talino at galing, lalo na sa larangan ng math. Sa paaralan na kanyang pinapasukan din, palaging si Renzo ang nangunguna sa mga math competitions at exams. Madalas siyang ipatawag ng kanilang prinsipal para bigyan ng papuri. Sa batang edad pa lamang, ay talagang malalim na ang galing ni Renzo sa problem solving pagdating sa iba't ibang aspeto. Congratulations, Mr. and Mrs. De La Cruz. We are very proud of Renzo. Napakagaling po ng anak nyo, kaya siya na rin ang napili namin para ilaban sa ibang eskwelahan pagdating sa mga competitions. Masayang sabi ng prinsipal sa kanilang meeting. Thank you, ma'am. Proud na proud din po kami sa anak namin. Sagot naman ni Doktora Maria na puno din ng kasiyahan. Pagdating naman sa bahay, palaging tumutulong si Renzo sa kanyang mga kaklase at mga kaibigan sa kanilang mga math assignments at projects. Kahit sa mga simpleng laro tulad ng Monopoly, kitang-kita ang kanyang talino at husay sa pag-iisip ng mga strategy. Grabe Renzo, paano mo nagawa yun? Ang galing mo talaga. Kahit sa larong to, hindi ka namin matalo-talo. Sabi ng kanyang kaibigan sa sobrang paghanga sa ginawa ni Renzo. Simple lang mga pare. Kailangan nyo lang pag-aralan ang mga posibilidad na mangyari at magplano ng mabuti. Sagot naman ni Renzo na mayroong malaking ngiti sa kanyang muka. Noong tumungtong si Renzo sa wastong edad at mag-college na rin, gusto ng kanyang mga magulang na kumuha siya ng kursong mataas ang propesyon tulad ng abogasya o medisina. Dahil doktor ang kanyang mami at tanyag na executive ang kanyang daddy, mataas ang kanilang expectations sa kanya. Renzo anak, gusto namin na maging abogado o doktor ka ha? Mataas ang respeto at kita sa mga propesyon na yan. Hindi lang kami ang umaasa na magiging ganun ka. Dahil alam din ng mga tao na magkakaroon ka ng magandang propesyon gaya namin. Matatag na sabi ng mami ni Renzo habang sila ay nag-uusap sa pagkainan. Pero mami, daddy, gusto ko pong mag-aral ng business administration o entrepreneurship. Gusto ko pong matutunan ang tungkol sa negosyo. Yun po talaga ang gusto ko eh. Sagot ni Renzo na puno ng determinasyon. Renzo, we understand your interest in business. But you know anak, being a lawyer or a doctor will give you more stability and respect. Paliwanag ni Mr. Roberto. Yes son, you are very intelligent and we believe you can excel in any field. But syempre, we want you to have a secure future. Intindihin mo anak, iba na rin kasi talaga kung mayroon ka ng lisensya at mas magiging sigurado na rin ang kinabukasan mo. Hindi tulad sa pagnenegosyo. Hindi natin alam, baka matulad ka lang din sa iba dyan na walang mangyari sa kakanegosyo. Dagdag pa ni Doktora Maria. Bilang doktor ang kanyang mami at isang tanyag na executive ang kanyang daddy, mataas ang expectation ng mga ito sa kanya. Si Doktora Maria ay kilala sa kanilang bayan bilang isa sa mga pinakamahusay na pediatrician at maraming mga magulang nagtitiwala sa kanya para sa kalusugan ng kanilang mga anak. Kaya respetado talaga ang mga magulang ni Renzo. Renzo, gusto namin na makamit mo ang parehong tagumpay na mayroon kami ng daddy mo. Kailangan mo sundin ang yapak namin, sabi ng kanyang mami. Anak, marami kang magagawa sa buhay. Anak, marami kang magagawa sa buhay. Pwede kang maging isang respetadong doktor o abogado. Tutal, matalino ka namang bata. Kaya alam namin na kayang-kaya mo yun, sabi muli ni Mr. Roberto. Mami, Daddy, naiintindihan ko po kayo. Pero gusto ko po talagang subukan ng sarili ko sa negosyo. May mga ideya po ako na gusto kong pag-aralan at isa katuparan. Dati pa lang po talaga, ipinagpaplanuhan ko ng maigi ang bagay na to. Para paglaki ko, alam ko na po ang gagawin ko.
Paliwanag ni Renzo. Sa mga sandaling ito, inapahinga na lamang ng malalim ang mami at daddy ni Renzo. Umaasa sila na kaya pa nga nilang baguhin ang isip ng kanilang anak na sundin ang kanilang gusto para dito. Dahil sa labis na kagustuhan ni Renzo na masubukan ang kanyang mga ideya sa negosyo, palihim siya nag-ipon mula sa kanyang mga allowance, lingid sa kaalaman ng kanyang mga magulang. Nagsisimula na nga rin siya magplano ng kanyang sariling negosyo. Nagsimula na nga rin siya magbasa ng mga libro tungkol sa business management at entrepreneurship. Nakikipag-usap na nga rin siya sa mga kaibigan at professors na mayroong karanasan sa negosyo. Isang beses pa nga, sa kagustuhan ni Renzo na matuto, hinabol pa nga niya ang kanyang professor para tanungin, "Sir, minsan ka na po bang nagkaroon ng sariling negosyo?" Tanong ni Renzo sa isa sa kanyang mga professor. "Oo, Renzo. Mahirap, pero kapaki-pakinabang naman. Kailangan lang talaga ng tiyaga at tamang diskarte," sagot ng professor. Sa bawat hakbang na ginagawa ni Renzo, mas lumalalim ang kanyang interes at determinasyon na magtagumpay sa larangan ng negosyo. Alam nga rin niyang hindi magiging madali, lalo na at hindi siya suportado ng kanyang mga magulang. Pero handa siyang gawin ang lahat para matupad ang kanyang mga pangarap. Nararamdaman ko ang determinasyon mo, Renzo. Ipagpatuloy mo lang ang nasimulan mo. Balang araw, makikita mo rin ang bunga ng mga pagsusumikap mo. Magtatagumpay ka rin. Basta huwag ka lang titigil hanggat hindi pa nangyayari ang mga gusto mo. Payo ng kanyang professor. "Salamat po, sir. Malaking tulong po talaga ang mga payo nyo," sagot ni Renzo na punong-puno ng inspirasyon. "Pero sir, meron po ba kayong mapapayo sa akin kung paano magsimula ng isang maliit na negosyo?" "Well, Renzo, unang-una, kailangan mo ng maayos na business plan. Isipin mo kung anong produkto o serbisyo ang gusto mong ialok at sino ang target market mo. Mahalaga rin na pag-aralan mo ang kompetisyon at kung paano ka magiging kakaiba sa kanila. Sa dami na rin ng mga nagkalat ng iba't ibang business ngayon, kailangan talaga na maging ikaw ang angat sa kanila. Unang tingin pa lang dapat, maaagaw mo na ang atensyon ng mga tao," sagot ng professor. "Oo nga po, sir. May mga ideya na rin po ako tungkol dyan. Sa totoo lang po, sir, gusto ko pong magtayo ng isang online store na nagbebenta ng mga eco-friendly products. Naniniwala po ako na marami ang magiging interesado dito dahil sa dami na rin po ng tao na nagiging conscious sa environment ngayon," paliwanag ni Renzo. "Magandang ideya nga yan, Renzo. Ngayon, kailangan mo namang pag-aralan ang mga aspeto ng operasyon tulad ng supply chain, logistics, marketing. Kailangan mo ng maayos na sistema para matiyak na makakarating ang mga produkto mo sa mga customer ng mabilis at maayos," dagdag pa ng kanyang professor. "Salamat po talaga, sir. Kailangan ko po talaga mag-focus ngayon sa mga detalye na yan. Sa ngayon, nag-iipon pa rin po ako ng pera mula sa mga allowance ko para mayroon po akong pangsimula," sagot naman ni Renzo. "Maganda yan, Renzo. Isa sa mga pinakamahalaga ay ang pag-iipon ng kapital. Pero tandaan mo rin na maraming resources na pwede mong gamitin. Maaari kang maghanap ng mga grants o loans para sa mga batang negosyante. At huwag ka ring matakot na humingi ng tulong o magtanong sa mas may karanasan," sabi ng profesor na mayroong ngiti. "Opo, sir. Noted po ang lahat ng mga yan. Maraming salamat po. Kakausapin ko rin po ang ilang mga kaibigan ko na mayroong karanasan sa negosyo para makahingi po ako ng tips. Hindi po talaga ako titigil na matuto," sagot ni Renzo. "Mabuti ni Renzo. At tandaan mo, ang pagnenegosyo ay hindi laging madali. Magkakaroon ka ng mga pagsubok at pagkabigo. Pero huwag kang susuko. Ang mahalaga ay matuto ka mula sa mga pagkakamali mo at patuloy ka lang na magsikap
Kung minsan naman na mag-fail ka, pumadapa ka, huwag mong kakalimutan na muling bumangon at lumaban ulit. Payo ng professor. Yes sir, hindi po talaga ako susuko. Gagawin ko po ang lahat para magtagumpay. Sagot ni Renzo na puno ng determinasyon. Matapos ang kanilang pag-uusap, mas lalong na-inspired si Renzo. Umuwi siya ng gabing yun na puno ng ideya at plano. Nagpatuloy siya sa pagbabasa ng mga libro tungkol sa negosyo at naghanap ng mga online courses para palawakin ang kanyang kaalaman. Lumikha nga rin siya ng business plan na detalyado at praktikal. Sa kabila ng lahat ng pagsubok at kabiguan, isang bagay ang hindi nawala kay Renzo. Ang inspirasyong nakuha niya mula sa kanyang profesor. Si Professor Morales ay isang matagumpay na negosyante bago pa siya naging profesor. Tuwing mayroong pagkakataon, ibinabahagi niya ang kanyang mga nalalaman sa kanilang klase. At isa si Renzo sa mga estudyanteng labis na umahanga at naiimpluwensyahan sa kanyang mga kwento. Plus, tandaan nyo, ang negosyo ay hindi laging madali. Pero sacrifice muna sa ngayon. Balang araw, aanihin nyo rin ang lahat ng mga tinatanim nyo. Madalas sabihin ni Professor Morales, pero kung may passion ka naman at handa kang magsikap, ang tagumpay ay hindi malayo. Tandaan nyo guys, walang imposible sa mundong ito. Lahat ay maaaring mangyari, lalo na kung determinado ka talaga. Dagdag pa nga nito. Isang araw, pagkatapos ng klase, muling nilapitan ni Renzo ang kanyang profesor. Sir, gusto ko po sanang humingi ng payo sa inyo. Balak ko po kasing tuparin na ang isa sa mga naiisip kong negosyo. Ngumiti naman si Professor Morales. Renzo, alam kong kayang-kaya mo yan. Pero tandaan mo, hindi sapat ang ideya lang. Kailangan mo ng tamang kaalaman at tiyaga. Kung may kailangan ka, nandito lang ako. Sabihan mo lang ako. Buong puso talaga ang pasasalamat ni Renzo. Ang mga payo ni Professor Morales ang kanyang naging inspirasyon para lalong magsumikap. Alam niyang hindi magiging madali ang landas na kanyang tatahakin, pero handa siyang harapin ang lahat ng hamon. Si Renzo ay isang batang matalino at masipag. Mula pa lamang sa elementarya, kitang-kita na ang kanyang likas na talino sa maraming bagay. Pagdating ng high school, hindi lamang sa academics na mumukod-tangi itong si Renzo, kundi pati na rin sa mga extracurricular activities. Isa rin sa mga pinakatanyag na aspeto ni Renzo ay ang kanyang kakayahan na mag-isip ng mga malikhaing solusyon sa mga problema. Paring Renzo, pwede bang ikaw na lang ang gumawa ng project ko sa science? Tanong sa kanya ni Carlo na isa sa kanyang mga kaklase. Babayaran kita, promise. Sige na. Oo nga Renzo. Dagdag din ni Cindy na kanyang kaklase din. Ako din kasi Renzo Kailangan ko rin ng tulong sa research paper ko. Gagawin ko ang kahit na ano. Kahit gawan din kita ng pabor para lang matapos na to. Biglang napangiti si Renzo dito at mayroong naisip. Sige ba, tutulungan ko kayo. Pero may bayad ha. Saktong-sakto, nag-iipon ako para sa negosyo ko. Dahil sa angking husay ni Renzo, hindi lamang sa mga school project siya nagiging abala, kundi pati na rin sa paggawa ng mga simpleng racket. Nagsimula nga siya sa mga simpleng paggawa ng project at unti-unting lumalaki na rin ito. Ang kita mula sa proyektong ito ay ginagamit niya bilang puhunan para sa kanyang maliit na negosyo. Gumagawa siya ng mga accessories tulad ng bracelet at necklace na ibinebenta nga rin niya sa online at sa kanyang mga kaibigan. Mami, Daddy, tignan nyo kumita ako kahit konti mula sa mga order ng mga classmates ko. Masayang sabi ni Renzo sa kanyang mga magulang habang sila ay nasa pagkainan. Idadagdag ko po ito sa puhunan ko para sa mga beads at mga materyales. Pero anak, huwag mong papabayaan ang pag-aaral mo. Paalala ng kanyang mami. Mahal ka pa rin
na makapagtapos ka ng pag-aaral. Opo, Mami. Balak po kasi kapag nakapagtapos na ako ng high school, itutuloy-tuloy ko na rin po itong negosyo ko para po makatulong na rin sa inyo. Sabi ni Renzo na puno ng determinasyon. Dahil sa sipag at tiyaga, naging matagumpay ang unang taon ng negosyo ni Renzo. Maayos na nga siya nakakapagbenta ng kanyang mga produkto at umabot na nga rin sa mga school fair ang kanyang mga paninda. Pero dumating ang panahon na nagkaroon ng mas malaking hamon sa kanyang negosyo. Dumami ang kanyang kakompetisyon at bumaba na rin ang kanyang benta. Renzo, pansin mo naman, di ba? Ang daming bagong accessories sa market ngayon. Parang hindi na rin natin kaya na makipag-compete. Sabi ni Marco, ang kanyang kaibigan at kanyang kasosyo sa negosyo. Alam ko, Marco, pero mayroon akong plano. Kailangan lang din natin na mas maging innovative. Sagot ni Renzo habang iniisip kung paano muling papalaguin ang kanilang negosyo. Isang araw, habang nagre-review si Renzo para sa kanilang midterm exams, narinig niyang nagre-ring ang kanyang cellphone. Si Marco ang tumatawag. Renzo, bumagsak na talaga ang negosyo natin. Malungkot na sabi ni Marco. Ang daming returns at cancellations. Nalulugi na tayo. Puro bad comments na rin ang feedback sa atin. Hindi makapaniwala si Renzo sa kanyang narinig. Pero paano nangyari yun, Marco? Akala ko, okay pa rin ang mga benta natin. Hindi ko nga rin alam Nawala kasi ang interest ng mga tao sa mga design natin. Kailangan na talaga natin ng bagong strategy. Paliwanag ni Marco. Sa mga sandaling ito, inapaupo na lamang si Renzo at nag-isip ng malalim. Hindi nga siya sanay sa ganitong pagkakataon, pero alam niyang kailangan niyang bumangon muli. Kaya kahit masakit, sinubukan nga niya magsimula ulit. Gumawa siya ng bagong business plan. Naghanap siya ng bagong suppliers at nag-aral ng mga bagong diskarte sa marketing. Mami, Daddy, gagawa ulit ako ng bagong negosyo. Natuto na po ako sa mga pagkakamali ko. Pero this time, mas magiging maingat na po ako. Sabi ni Renzo sa kanyang mga magulang. Naku Renzo, huwag ka muna magmadali. Masyado ka pa rin namang bata para dyan. Tsaka sabi nga namin sa'yo, di ba? Hindi talaga yun ang para sa'yo. Payo sa kanya ng kanyang mami. Gayun pa man, sa kabila ng kanyang pagsisikap, muling nabigo si Renzo. Bumagsak na naman muli ang negosyo niya dahil sa kakulangan ng karanasan at kaalaman sa tamang pag-manage ng mga resources. Noong mabalitaan nga ito ng kanyang mga magulang, maging sila hindi na nga rin nakapagpigil pa. Renzo, ano ba itong pinagagawa mo? Galit na sabi ng kanyang mami. Naapektuhan na ang pag-aaral mo dahil sa buwisit ng negosyo na yan. Tama na muna yan. Pero Mami, Daddy, gusto ko lang naman po subukan ng sarili ko. Pati na rin ang mga nalalaman ko. Sabi ni Renzo na halos naiiyak na rin. Ang sabi namin, tumigil ka na muna, di ba? Tapusin mo muna ang pag-aaral mo bago ka magnegosyo ulit. Sabi naman ng kanyang ama. Umayos ka, Renzo. Huwag mo kaming punuin. Dahil sa mga pangaral ng kanyang mga magulang, napilitan si Renzo na itigil na muna ang kanyang negosyo. Sa una, mahirap talaga para sa kanya na iwan ang kanyang passion. Pero napagtanto niya na kailangan nga niya pagtuunan ng pansin ang kanyang pag-aaral. Nagbalik loob siya sa kanyang academics at pinilit niya na mas maging mahusay pa. Aba Renzo, ang taas ng grades mo ngayon ha. Ang laki ng improvement. Sabi ng kanyang guro. Mukhang nakatuto ka na ulit sa pag-aaral mo ha. Oo nga po ma'am. Kailangan ko pong mag-focus para makapagtapos po ako ng maayos. Sagot ni Renzo. Pilit na nga lamang siyang umingiti.
Sa kabila ng kanyang pagkabigo, hindi nawawala ang kanyang determinasyon. Sa tuwing matatapos niya ang kanyang mga assignments at exams upang magbasa ng mga libro na mayroong kinalaman sa pagnenegosyo at mag-aral nga rin ng mga bagong trends na business. Alam niyang sa oras na makatapos siya ng pag-aaral, babalik siya sa kanyang pangarap na magtayo ng sariling negosyo. Marco, tulungan mo naman ako na mag-research tungkol sa matagumpay na startups. Pakiusap ni Renzo sa kanyang kaibigan. Sige Renzo, pero huwag mong papabayaan ang pag-aaral mo ha. Lagot ka na naman sa mga magulang mo. Sabi ni Marco. Hindi na Marco. Gusto ko lang talagang paghandaan yung next venture ko para maiwasan ko na mag-fail ulit. Sagot ni Renzo. Gaya ng dati, unti-unti siya nag-ipon muli mula sa kanyang allowance at mga sideline na trabaho. Nagbabasa siya ng mga libro tungkol sa negosyo at uma-attend ng mga seminars tuwing weekends. Nakahanap pa rin siya ng mga mentors na handang tumulong sa kanya at magbigay ng payo. Renzo, mahalaga ang edukasyon sa pagnenegosyo. Kaya huwag mo pa rin papabayaan ng pag-aaral mo. Kailangan mong magkaroon ng tamang foundation. Sabi ni Mr. Santos, isang matagumpay na negosyante na kanyang naging mentor. At higit sa lahat, kailangan mong matuto na magtiwala sa sarili mo kahit na maraming hamon. Tumango naman si Renzo dito na punong-puno ng pag-asa. Salamat po sir. Gagawin ko po ang lahat para magtagumpay sa susunod na pagkakataon. Nang makapagtapos si Renzo ng kolehiyo, puno siya ng bagong kaalaman at mas malawak na perspektiba tungkol sa pagnenegosyo. Nagpaalam siya sa kanyang mga magulang na nais niyang subukang muli ang kanyang pangarap. Mami, Daddy, magtatayo po ulit ako ng negosyo. This time, handa na po ako. Marami na po akong nalaman. Sabi ni Renzo sa kanyang mga magulang na puno ng determinasyon. Renzo anak, gusto namin na maging profesional ka. Kung ayaw mo talaga na maging doktor o maging abogado, mas stable ang buhay mo kung magtatrabaho ka sa corporate. Sabi ng kanyang mami. Bakit hindi ka na lang mag-apply sa mga malalaking kumpanya tulad ng daddy mo? Pero mami, alam kong ito po ang gusto ko. Gusto ko pong subukan ulit ang pagnenegosyo. Pangarap ko po ito. Paliwanag ni Renzo. Renzo, ayaw namin na maghirap ka. Kung magtatayo ka ulit ng negosyo at mag-fail ka na naman, paano na ang future mo? Ganyan na lang ba palagi ang gagawin mo? Sabi naman ng kanyang daddy. Pero daddy, this time, sigurado na po ako na magtatagumpay ako. Pinag-aralan ko na po ang lahat. Ready na po talaga ako. Sabi ni Renzo. Nagkaroon ng mainit na pagtatalo sa kanilang bahay. Gusto ng kanyang mga magulang na maging profesional itong si Renzo at magkaroon ng stable na trabaho. Pero mas pinili pa nga rin ni Renzo na sundin ang kanyang puso at ituloy ang kanyang pangarap. Dahil sa labis na pag-aalala at takot, napilitan ng kanyang mga magulang na bigyan nga siya ng ultimatum. Renzo, sinusubukan mo talaga kami ha? Sige, kung yan talaga ang gusto mo, umalis ka na lang dito. Huwag ka nang umasa sa amin. Kung sarili mo pa rin ang susundin mo, wala kang makukuha na kahit ng suporta mula sa amin. Sabi ng kanyang mami na halos maiyak na nga. Nalulungkot man, pero buo na nga rin ang loob ni Renzo na ituloy ang kanyang pangarap. Nagpaalam siya sa kanyang mga magulang at nagsimulang muli sa kanyang sariling mga paa. Nagmatigas nga si Renzo at umalis na sa pudar ng kanyang mga magulang. Renzo, sigurado ka ba talaga sa gagawin mo? Tanong ni Marco. Oo Marco, ito ang gusto ko. Kailangan ko subukan kahit mahirap.
Sagot ni Renzo. Sa kanyang pag-alis sa kanilang tahanan, dala ni Renzo ang maliit na ipon na kanyang naitabi mula sa mga sideline na trabaho at konting tulong mula kay Marco. Pansamantala nga muna siya nakitira sa bahay ng kanyang kaibigan habang naghahanap ng murang paupahan. "Kay Renzo, dito ka muna. Huwag kang mag-alala. Tulungan kita," sabi ni Marco. "Kaya natin to." "Salamat Marco ha. Malaking tulong ka sa akin," sabi ni Renzo habang pinagmamasdan ang mga gamit na inihanda para sa panibagong simula. Bawat araw, masigasig siyang naghahanap ng mga seminars at workshops tungkol sa pagnenegosyo. Nag-aral siya ng mga bagong estratehiya at nag-networking sa mga tao na maaaring makatulong sa kanyang bagong venture. Lumahok nga rin siya sa mga business forums at nagtanong sa mga eksperto. "Excuse me lang po sir," tanong ni Renzo sa isang speaker sa seminar. "Ano po ang pinakamahalagang aspeto sa isang startup para magtagumpay?" "Iho, tiyaga at diskarte lamang," sagot ng speaker. "Huwag kang titigil hanggat hindi mo nakikita ang bunga ng iyong pagsisikap. At higit sa lahat, huwag kang matakot na magkamali. Tuloy-tuloy lang." Gumawa ulit ng business plan si Renzo. Mas detalyado at mas pinag-isipan. Gumawa ulit ng business plan si Renzo. Mas detalyado at mas pinag-isipan. Naisip niyang muling magtayo ng online store na magbebenta ng mga handcrafted accessories. Isang bagay na hilig niya rin at alam niya na mayroong potensyal na merkado. "Renzo, nakita ko yung business plan mo," sabi ni Marco habang nakatitig sa mga dokumento. "Maganda ang konsepto nito, pero kailangan din nating tiyakin na maganda rin ang execution." "Tama ka Marco, kaya nga nagpaplano ako ngayon na magtrabaho muna sa isang kumpanya habang nag-iipon," sagot ni Renzo. "Kailangan din kasi natin na maging praktikal." Nagsimula si Renzo na maghanap ng trabaho at pinalad ng matanggap bilang sales associate sa isang retail company. Ginamit ni Renzo ang kanyang kinikita para sa kanyang araw-araw na pangangailangan at ang natitira ay iniipon niya para sa negosyo. "Sir, maraming salamat po sa pag-help sa akin. Pangako po, gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko. Gagalingan ko po," sabi ni Renzo sa kanyang manager. "Welcome to the team, Renzo. Nakikita ko ang potensyal mo. Just do your best," sagot ng manager. Hindi naging madali para kay Renzo ang balansing buhay sa trabaho at pagnenegosyo. Madalas siya nauubusan ng oras at enerhiya, pero hindi nga siya nawawalan ng pag-asa. Alam niya rin kasi na ang lahat ng ito ay bahagi ng kanyang paglalakbay patungo sa tagumpay. Sa kabila ng hamon, hindi nawawala sa puso ni Renzo ang pag-asa na balang araw ay matatanggap nga rin siyang muli ng kanyang mga magulang. Alam niyang hindi madali ang kanilang sitwasyon, pero naniniwala siya na kaya nga rin niyang patunayan ang kanyang sarili sa kanila. "Renzo, mukhang pagod na pagod ka ha. Kaya mo pa ba?" tanong ni Marco. Isang gabi habang sila ay nagkakape. "Kayang-kaya Marco. Hindi lang ito para sa akin. Para din to sa pamilya ko. Gusto kong ipakita sa kanila na kaya ko," sagot ni Renzo. "Alam ko pare, at alam ko magtatagumpay ka," sabi ni Marco na puno ng suporta. Bawat araw, lalong nagpupursige si Renzo. Kahit pagod sa trabaho, gumagawa pa rin siya ng mga handcrafted accessories tuwing gabi. Sinusubukan niya maging innovative at mag-isip ng mga unique designs na hindi pa nga nakikita sa merkado. "Renzo, ang ganda ng mga bagong designs mo ha," sabi ni Marco habang nakatitig sa mga produkto na bagong gawa ni Renzo. "Sigurado akong papatok to." "Salamat Marco. Kaya nga sana talaga magustuhan ng mga customers," sagot naman ni Renzo.
Nag-market siya online. Ginamit niya ang kanyang social media upang maipakilala ang kanyang mga produkto. Gumawa nga rin siya ng website at nag-promote sa iba't ibang platforms. Dahan-dahang dumami ang mga orders at unti-unting lumalaki ang kanyang negosyo. Aba Renzo, ang daming orders ngayon ha, sabi ni Marco. Hindi nga niya mapigilang humanga. Kaya ba natin to? Sobrang dami nito. Kaya yan Marco, tiyaga lang, sagot ni Renzo na puno ng pag-asa. Umabot nga ang maraming taon bago nakausad si Renzo sa kanyang sinimulang negosyo. Unti-unti niya nakita ang bunga ng kanyang pagsisikap. Ang maliit na online store ay lumago at nagkaroon ng mas maraming customers. Nakapag-hire na nga rin siya ng ilang mga tauhan upang makatulong sa paggawa ng mga accessories at pagmamanage ng mga orders. Renzo, proud na proud kami sa iyo, sabi ng kanyang mga tauhan. Dahil sa iyo, nagkaroon kami ng trabaho. Salamat din sa inyo. Kayo ang dahilan kung bakit ako nagtatagumpay ngayon, sagot ni Renzo. Sa loob ng isa't kalahating taon, lumago ang negosyo ni Renzo. Nagkaroon siya ng 2, 3, at umabot pa nga sa 10 branches ng kanyang online store. Ang bawat branch nga nito ay mayroong kanya-kanyang unique design na patok sa merkado. Grabe Renzo, ang bilis talaga ng paglago ng negosyo mo, sabi ni Marco. Hindi ko akalain, aabot pala tayo sa ganito. Salamat Marco, kung hindi dahil na rin sa tulong mo, hindi ko makakamit to, sagot ni Renzo. Sa kabila ng tagumpay, lagi nasa puso ni Renzo ang kanyang mga magulang. Alam nga niyang nasaktan niya ang kanyang mga magulang dahil sa kanyang ginawang desisyon noon, at umaasa siya na balang araw ay matatanggap nga rin nila ang kanyang mga naging hakbang. Marco, gusto ko nang bumalik sa pamilya ko. Gusto kong ipakita sa kanila ang lahat ng ito. Para rin naman sa kanila ito eh, sabi ni Renzo sa kaibigan noong makausap niya ito. Tama ka Renzo, at sigurado naman ako matatanggap ka na rin nila ngayon, sagot ni Marco. Isang umaga, habang abala si Renzo sa pagmamanage ng kanyang negosyo, dumating ang isang balita na hindi nga rin niya inaasahan. Natanggap niya ang tawag mula sa ospital. Mr. Renzo, I'm sorry to inform you that your parents were involved in a car accident. Sorry, Mr. Renzo. They didn't make it, sabi ng doktor mula sa kabilang linya. Halos hindi makapagsalita si Renzo. Ang tanging narinig niya ay tunog ng kanyang puso na tila bagay na pinipiga. Agad siya nagtungo sa ospital at umaasa na mali lamang ang kanyang narinig. Dok, nasaan po mga magulang ko? Tanong ni Renzo na punong-puno ng kaba. Renzo, I'm really sorry. We did everything we could, sabi ng doktor. Niyakap ni Marco si Renzo habang bumabagsak ang mga luha. Ang sakit at lungkot ay hindi niya maipaliwanag. Hindi niya akalain na sa ganitong paraan niya muling makikita ang kanyang mga magulang. Nais sana niyang ipakita ang kanyang tagumpay at pasasalamat. Pero ngayon, huli na ang lahat. Makalipas ang ilang taon, naging matagumpay na negosyante si Renzo. Nagsimula lang naman siya sa maliit na tindahan na kanyang itinayo sa kanto ng kanilang barangay. Lumago ito at naging tanyag na pamilihan. Hindi tagal, nagawa nga rin niya makapagpatayo ng isang malaking mall na puno ng mga negosyo at stalls. Ginamit nga rin niya ang napakaraming yaman na naiwan sa kanya ng kanyang mga magulang para maisakatuparan ito. Ang kanyang sipag at tiyaga ay nagbunga at nagsimulang magbukas ng iba't ibang sangay ang kanyang mall sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pero isang araw,
Habang nag-iinspeksyon si Renzo sa isa sa kanyang mga mall, bigla nga siyang nakaramdam ng matinding hilo. Nawalan siya ng malay at bumagsak sa sahig. Sa kabutihang palad naman, isang babae ang dumaan ang nakakita sa kanya at agad na tumulong. "Kuya, okay ka lang? Tutulungan na kita ha. Mukhang kailangan mo ng tulong," sabi ng babae. Salamat. Kailangan ko nga ng tulong mo," sagot naman ni Renzo. Napag-alaman ni Renzo na ang babae palang ito ay si Ana. Nag-a-apply ang babaeng ito bilang admin sa kanyang kumpanya. Hindi alam ni Ana na siya pala ang may-ari ng mall dahil simple lamang talaga ang kanyang pananamit. Sa bawat pagkakataong nagkakasalubong sila, binabati siya ni Ana na parang normal na empleyado lamang at lagi mayroong ngiti sa kanyang muka. Natural at mabait si Ana na siyang nagustuhan ni Renzo. Habang tumatagal, mas lalo pa nga rin nahulog ang loob ni Renzo kay Ana. Dahil nga rin dito, madalas niyang sadyaing dumaan sa opisina ng admin upang makita at makausap si Ana. Nagpatuloy nga lamang siya sa pagpapanggap na isa nga rin siyang normal na empleyado. Isang araw, habang nag-usap nga sila sa kantin, nagkaroon ng pagkakataon si Renzo na makilala pa si Ana ng mas mabuti. "Ana, matanong ko lang, bakit nga pala dito ko nagtatrabaho? Sa tingin ko naman, marami ka pang pwedeng ibang pasukan eh," tanong ni Renzo. "Sa totoo lang kasi Renzo, gusto ko kasi yung nakakatulong ako sa pagpapatakbo ng isang lugar na maraming tao ang nakikinabang. Parang fulfillment," sagot naman ni Ana. "Tama ka. Napaka-nobel naman ang goal mo," ani ni Renzo. Maayos na sana ang lahat. Pero isang araw, dahil na rin sa sobrang kasipagan ni Renzo, biglang bumigay ang kanyang katawan. Pinayuhan nga siya ng doktor na magpahinga na muna. Dahil kung hindi niya ito gagawin, maaari nga siyang magkaroon ng malubhang sakit. Ipinagkatiwala na nga muna ni Renzo ang kanyang kumpanya sa kanyang matalik na kaibigan na si Marco. Matagal na nga rin niya itong kilala, kaya lubos na nga rin niya itong pinagkakatiwalaan. Nagbakasyon si Renzo ng halos 4 na buwan. Wala nga siyang kaalam-alam na nasilaw na pala si Marco sa pera at posisyon. Samantala, si Ana na naging malapit kay Renzo ay nabanggit nga minsan sa kanya ang tungkol sa anomalya sa mall. Hindi kasi alam ni Ana na si Renzo pala ang may-ari at palagi nga daw silang pinag-iinitan ni Marco na wala namang dahilan. "Alam mo Renzo, minsan nakakatakot din dito eh. Marami akong naririnig na hindi magandang nangyayari sa mall. Parang may mga pinagbabawal na transaksyon," sabi ni Ana. Talaga? Totoo ba yan? Bakit hindi mo yun reklamo sa nakakataas?" Nagtatakang tanong naman ni Renzo. Sinabi na nga ni Ana ang lahat ng mga anomalya na nangyayari sa mall nang hindi nga niya alam na ang taong pinagsusumbungan pala niya ay ang mismong may-ari nito. Dahil na nga rin dito, dali-daling umuwi si Renzo at doon na nga rin niya natuklasan na malapit na bumagsak ang mall dahil sa mga ginagawa ni Marco. Balak kasi ng kaibigan niyang si Marco na gawing luxury mall ito na para lamang sa mayayaman. Ipinagbabawal na nga nilang pumasok dito ang mga simpleng tao, kaya naging kaunti na lamang din ang kanilang mga customer at mga kliyente. Isang araw, sinubukan nga niya pumasok sa mall na nakasuot ng pambahay lamang. Pero pinagtawanan siya ng mga gwardiya. "Hoy, ano ginagawa mo dito? Bawal pumasok dito ang mga katulad mo," sigaw sa kanya ng gwardiya. "Ano? Bawal ako pumasok? Kilala niyo ba ako?" tanong ni Renzo. Sa mga oras na ito, isakto namang nakita ni Ana ang pangyayaring ito at tinulungan siya. "Sandali, papasukin niyo siya. Kilala ko siya," sabi naman ni Ana.
Nakapasok na nga si Renzo at patuloy lamang siya sa pagpapanggap sa harap ni Ana. Dumiretso nga siya sa kanyang opisina at kinumpronta si Marco. Gulat na gulat nga ito sa pagdating ni Renzo. Marco, ano ang lahat ng to? Ano ang nangyayari dito? Bungad na sabi ni Renzo. Renzo, pasensya na. Hindi ko kasi inaasahan na magiging ganito. Pagkagulat nga at nagpapalusot na sabi ni Marco. Marco, malaki ang naitulong mo sa akin. Pero hindi naman pwede na ikaw ang sumira sa mga pangarap ko. Pasensya na pare. Ayoko matapos pa ang magkakaibigan natin. Kaya ngayon pa lang, umalis ka na lang dito. Kung may kailangan ka, handa pa rin naman akong tulungan ka eh. Pero bakit kailangan mo ba itong gawin? Pasensya na talaga pare. Pero umalis ka na. Bago ko pa makalimutan na magkaibigan tayo. Sa huli nga, pinaalis na ni Renzo si Marco. Pero binigyan pa rin niya ito ng parte bilang pagtanaw ng utang na loob. Nanumbalik na nga ang sigla ng mall at bumalik na ang mga dating customers. Noong muling si Renzo na ang namahala sa kanyang negosyo. Isang araw din naman, nagtapat na ng damdamin si Renzo kay Ana. Ana, matagal na kitang minamahal. Hindi ko lang ito maipagtapat sa iyo dahil sa mga nangyari. Pagtatapat ni Renzo. Totoo ba yun, Renzo? Akala ko nga kasi hindi mo ako magugustuhan eh. Pero matagal na rin kitang inihintay na manligaw sa akin. Sinubok ni Renzo si Ana noong mga panahon na wala siya sa Pilipinas. Kung minsan nga noon ay hininga niya ito ng pera o inuutangan na may babayarang utang. Buong akala nga kasi nito simpleng tao lamang siya. Dahil may gusto na nga rin sa kanya si Ana, hindi siya nagdadalawang isip na tulungan si Renzo. Ana, patawad kung sinubukan kita noon. Pero gusto ko lang din malaman kung totoo ba ang pagmamahal mo sa akin. Sampit niya. Renzo, handa akong tumulong sa iyo kahit na ano pa man. Kaya nga nag-alok pa ako minsan na magpalipat ang branch para lang makasama ka. Naantig naman si Renzo sa mga ipinagtapat sa kanya ni Ana. At doon nga niya napatunayan na tapat at puro ang intensyon ng dalaga sa kanya. Sa huli nga ay namin na rin niya kay Ana ang katotohanan. At hindi nga siya makapaniwala na ang kanyang boyfriend ay ang mismong may-ari ng mall na kanyang pinagtatrabahuhan. Sa huli ay nagpakasal sila. At sa tulong nga rin ni Ana, mas naging maayos pa ang kalagayan ng mall. Nagtulungan nga sila para mas maging maunlad ang kanilang negosyo. Maraming salamat talaga, Ana. Noong dumating ka sa akin, mas lalong nagkaroon ng kahulugan at kulay ang buhay ko. Sayang nga lang talaga, wala na dito sila mami at daddy. Pero alam ko, masaya sila at proud na proud pa rin sila sa akin sa langit. Kaya Ana, pangako, hindi kita papabayaan at ang magiging pamilya natin. Napakaswerte ko dahil ang babaeng minahal ko ay tapat at handa akong tulungan kahit ano pa man ang mangyari. Salamat din sa iyo, Renzo. Kahit na simpleng babae lang ako, tinulungan mo rin ako at minahal ng totoo. Ipinapangako ko rin sa iyo na walang hanggan ang pagmamahal ko sa iyo. Handa rin akong tulungan ka kahit ano pa man ang mangyari. Pinatunayan nga ni Renzo sa lahat na wala talagang imposible sa taong mayroong pangarap at handang gawin ang lahat makamit lamang ito. Dito nga po nagtatapos ang kwento ng buhay ni Renzo. Sa kwentong ito ay pinapaalam, maaaring lahat tayo ay mayroong pangamba, lalo na pagdating sa mga bagay na gusto nating mangyari. Pero kung alam mo na ito ang mas makakabuti at ito ang posibleng maging susi sa iyong pangarap, huwag kang matakot na lumaban. Ang bawat pangarap
ay mayroong aksyon na kinakailangan. Kaya ituloy lang natin ito hanggang sa huli. Huwag niyo pong kakalimutan na i-like at i-subscribe ang aming channel, Untold Stories TV.